Kasi po malaking portion nung bunge, ika nga, nandun sa Angeles City. No? Meron ding malaking portion ng bunge sa San Fernando at meron ding malaki sa Kalumpit, Bulacan. So, yan po kumbaga kung gera po, kung i-compare natin sa gera to, yan pong tatlong yan ang battleground municipality, cities and municipality. Para sa para sa Manila to Clark. Kalumpit, Bulacan, San Fernando City, Pampanga, Angeles City, Pampanga. Pero yung bunge na importante rin, yung dapat ko-connect sa Tutuban. Kasi Tama paano ka makakakonect papunta ng Bicol kung hindi ka dadaan ng Tutuban? Tama so, po. yung bunge na yun, ang balita ko kasi na mukhang hindi talaga magagawa ng paraan yun. So, nandyan na yung gantry na blue. So, yan yung po yung unang gantry ng dito, no? CPN Auto ng Acciona. Ayan, oh. So, nanggagaling yan sila dito sa may Santo Tomas. Yan po yung yan na po yung nila din, no? Yung gantry ng CPN Auto. Yan po yung gantry number 1. Yan. May nakalagay na safety first. Safety first, no? So, nandyan na siya, no? Tumawid na siya dito. Ito itong nasa harap natin yan, no? Ano yan, eh? Cantilever bridge yan, eh. So, tumawid na siya. Papasok na siya doon sa boundary. Yan. Ng Santo Tomas at Minalin. So, malapit lang tayo dito, no? Lapit na natin. Pero hindi pa rin tayo makarating doon. Yan. So, dito, ayan. Yan din yung isang cantilever bridge. Diyan, ilang lang din yan yung lumang Santo Tomas Station dyan banda. Siguro kilometro din yun. Yun, oh. Punta doon yan. Tapos pagdating naman dyan sa may tawid ng street dyan, putol na naman yan. Tapos doon na naman sa sa may lumang istasyon ng Santo Tomas at diretso na yan doon sa may Bundok Village. Hanggang doon pa yung may Bayadak papunta doon sa may San Fernando Station. Pero dito malapit na to magdire-diretso papuntang Apalit Station. So, connected na yan hanggang doon sa may Apalit Station. Yung bakante na lang yan, yung ginagawa nila, yan na lang yung bakante. Pag nadugtong na yan, dire-diretso na yan hanggang Apalit Station hanggang Santo Tomas. May bakanting isa doon. So, yan po yung pinaka-latest natin nakukunan dito. So, nandito na yung At ito palang San Fernando at Apalit Station. So, isa ito sa may pinakamalayong agwat na istasyon. Nasa, kung di ako nagkakamali, 12 or 14 na kilometer ang distansya nitong dalawang istasyon na to. Tapos, ang ikalawa naman pinakamalayong agwat, yung San Fernando Station hanggang sa may Angeles Station. So, ito lang yung dalawa ang may malayo ang agwat. Yung iba, lang, 5 kilometer, 6 kilometer, ganun. Pero itong dalawa na to, nasa 12 to 14 kilometro ang distansya nila. Yun. No? At right of way, ang pinakamalaking problema po niyan. So, ako po yung makikipag-ugnayan, in fact, kasi po malaking portion nung bunge, ika nga, nandun sa Angeles City. No? Meron ding malaking portion ng bunge sa San Fernando at meron ding malaki sa Kalumpit, Bulacan. So, yan po kumbaga kung gera po, kung i-compare natin sa gera to, yan pong tatlong yan ang battleground municipality, cities and municipality. Para sa Manila to Clark. Kalumpit, Bulacan,
San Fernando City, Pampanga, Angeles City, Pampanga. Pero yung bungi na importante rin, yung dapat ko-connect sa Tutuban. Kasi Tama paano ka makaka-connect papunta ng Bicol kung hindi ka dadaan ng Tutuban? Tama po. Yung bungi na yun, ang balita ko kasi na mukhang doon, mukhang hindi talaga magagawa ng paraan yun? Ay, right now po, wala pa po ako naririnig na solusyon sa ating mga Ilang kilometro lang ito, Sek? Maigsi yan po yan. Baka po ano lang yan eh. Baka po nasa 2-3 kilometro lang yan. Napakaigsi po yan. Pero again, ang problema mo nga, yung sikip nung daan, no? Oo. Kasi tatandaan po natin, no? Dati po may release diyan, di ba? Nakakaiyak Opo. na Sir Ted eh. Okay. Di ba tayong unang-unang trend sa Asia eh, the Mortis to Bicol tayo eh, hindi ba ho? So, pero unfortunately, yung north side, talaga pong nawala na yan eh. Nawala na yung right of way na yan, halos, no? So, talagang kailangan na po natin Opo. talagang linisin yan. So, maghanap po tayo ng solusyon. Pero ako po kasi ang akin pong utak po kasi ano ba yung Pwede mong gawin ngayon? pinakamabilis na magagawa natin ngayon? Opo. And then, sige, planuhin natin yung mga hindi pa nasisimulan, pero mag-focus muna tayo dun sa magagawa na natin ngayon. Okay, opo. Ito pong ongoing na PNR construction, papunta po galing ng Tutuban, Calamba, all the way sa Bicol. Kumusta po ito? Okay. Dalawa po yan. Dalawa pong linya yan. Yung una po, yung Tutuban hanggang Calamba. No, yan po ay funded ng mga Japanese partners natin at ng ADB. No? At meron din po yung tinatawag nilang South Long Haul. Yan po tuloy-tuloy na yan hanggang Ito Bicol. yung China funded? Dati po. Dati pong China funded yan. Pero kinansila na po yan. No? Ang loan na yan ay kinansila na. So ngayon po, yung ating tinatawag na matagal na nating inaasam-asam na lalo na sa mga kasamahan natin sa Southern Luzon, yung Bicol Express. Unfortunately, nakatenga po yan ngayon. No? Nakatenga po yan dahil wala pong funding source. No? Tingin ko po, makakahanap po tayo ng funding source. Pero yan po talaga, ang best na po na magagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos ngayon, number 1, makakuha ng funding source. Number 2, makumpleto natin ang detailed engineering and design para tuloy-tuloy na. At sana po, baka may masimulan tayo kahit konting mga segments nitong Bicol Express natin. Pero definitely po yan, hindi po yan matatapos. Oo. At baka kahit 20% niyan, hindi po magagawa hanggang 2028. Opo. So, ihiwalay natin Sek, yung ikako pa ay deliverables ninyo. Opo, tangible kumbaga na accomplishment. Pero meron pa ho kayong pinag-ahandaan pa ngayon na mga proyekto for feasibility study and for funding source para po sa next administration na, di Totoo po po ba? Okay, pag-uusapan natin yon, Sek, Yes para po. na Definitely magkaroon ng ideya ang ating mga kababayan kung gaano ba talaga kalawak itong ideal na plano ho ng ating gobyerno para sa komportableng pagsakay sa tren ng ating mga kababayan from north to south. Meron nga sa Mindanao na balitaan nyo ho, di ba? Meron din po yung sinasabi po na kauna-unahang rail system sa Mindanao.